Okay, muli nandito po tayo sa muling pag-aaral natin ng salita ng Panginoon at patuloy tayong manalangin, lalo na po sa mga panahon nga na ito na dumarating na hindi po natin lubusang tiyak ano po yung mga panahon na darating nasusulat na po lahat ng mga mangyayari sa hinaharap. Yun nga po ang isa sa kamangha-mangha, yung pong amazing na bagay na tinatalakay natin mula sa banal na kasulatan. Ang kasaysayan sa pasimula pa sa Genesis hanggang sa Revelation ay nasulat na po ang mga mangyayari. Lalo na po sa ating kapanahunan ngayon, lahat po yan ay nasulat na bago pa ito mangyari. So yung pong isa sa pinakabasihan natin ay ang sinabi ng ating Panginoon Kristo doon po sa Mateo 24 at ito po ay sinusuportahan ng mga sinulat po ni Propeta Daniel, ni Isaiah, maging sa Genesis po, ito ay nakita na rin ni Enoch. Hindi po yung Book of Enoch, kundi po yung si Propetang Enoch mismo ang nakakita sa panahon na darating. Yan po yung nasulat po sa Genesis. At ito rin po ay nagpapahayag ng kapanahunan natin sa aklat ng pahayag. Revelation sa Ingles, sa lumang salin ay Apocalypse. So lahat po yan ay nasulat na at hinihintay na lang po natin talaga na magkaroon po ng katuparan ang lahat ng mga nasulat, ang mga propesiya na mangyayari sa ating kapanahunan bago po darating ang ating Panginoon. Nevertheless, habang tayo po ay naghihintay sa ating Panginoon, tayo po ay pinalalalahanan ng ating Ama upang hindi po tayo mapahamak na katulad po ng sanlibutan at ng mga taong kasanlibutan. So maging seryoso na po tayo sa ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos, at yun po ay tatalakayin dito sa ating babasahin at pag-aaralan. So tayo po ay manalangin patuloy para sa ating bansa. Tayo po ay nalalagay sa isang alanganin, lalo na ngayon. Kung kayo po ay nakikinig o nanonood sa mga YouTube na balita, YouTube. Tapos po, sa mga ibang mga balita din sa mga Facebook. Pero sa Facebook po, maging maingat po kayo. Hindi po lahat ng pinopost ng mga vlogger dyan ay totoo. Marami pong fake news. Ang labanan po ngayon sa Facebook ng dalawang partido, masasabi natin, dalawang nagbabanggaan na mga puwersa. Itong sa kabila at itong sa kabila, parehas po silang gumagamit po ng mga fake news, at kung minsan ay totoo na pero hindi ka pa halos makapaniwala hanggat hindi ito lumalabas sa mga television tulad ng GMA, dyan mga ABS-CBN, doon po sa TV5, o kaya ito ilalabas sa CNN, o kaya po ito ay lalabas sa YouTube na talagang kapanipaniwala, kasi hindi po nila ilalabas sa YouTube kung hindi po yun totoo. So maging maingat po tayo sa ating panunood, pagbalita. But nevertheless, maging aware po tayo at maging mapagmasid sa nangyayari ngayon sa ating bansa, lalo na itong huling panahon pong ito. Ayon po sa mga narinig natin sa ibang mga pastors, ibang mga pangangaral, sa mga propesiya, at sa mga rin po yung nag-a-analyze ng kalagayan ng ating bansa.
sinasabi na hindi aabot ang kalahating taon ng 2026 ay meron talagang mangyayaring ibang bagay sa ating bansa. So ano man yun, so kipaghanda po tayo sa pananalangin para sa ating bansa na ito ay hindi po umabot sa isang grabing sitwasyon ulit katulad ng mga nakaraang pang mga panahon. Okay, so let's all pray for all of this bago po tayo magbasa ng ating banal na kasulatan ng pag-aaral. Salamat po, dakilang Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong katapatan sa kabila ng aming mga kahinaan. Nandiyan ka, Ama. Hindi mo tinitingnan, Panginoon, ang aming mga kalagayan bilang tao, kundi tinitingnan mo kung ano magagawa mo sa amin upang maganap namin ang iyong kalooban sa araw-araw. Kaya po, Amang Diyos, sa lahat ng ito, pagpatawad mo po ang lahat ng aming kahinaan, pagpatawad mo po ang lahat ng aming mga pagkakamali, yung aming mga flaw na sinasabi. Kayo po ang gumanap ng bagay na magiging kaganapan ng lahat ng ito. The perfection of our soul and our spirit, Lord, kayo po ang aming inaasahan sa lahat ng ito. Tulungan mo kaming mag-submit sa lahat ng mga ginagawa mo at mga ipinararating mo sa amin kung paano kami, Panginoon, ang huhusay sa buhay na ito at bilang mga anak mo kami po ay maging karapat-dapat na matawag ng mga anak ng Diyos. Kaya po sa mga oras na ito, tinatas po namin sa iyo ang aming bansa, Ama, sa pangalan po ng aming Jesucristo. Kayo po ang mahawak ng lahat ng kasaysayan. Hindi magaganap ang anumang bagay malibang ikaw ang may kapahintulutan at ikaw rin, Panginoon, ang magtatakda ng kahangganan ng kasamaan ng tao at ikaw ang pinaka-author ng lahat ng bagay na mabuti. Kaya po, sinasalang-alang namin sa iyo ang aming bansa, ang aming mga pinuno, Panginoon, mula sa presidente hanggang sa mga barangay. Nawa, Panginoon, maalis na sa kanila ang anumang bagay na makasarili, na kanilang ang paglilingkod ay pawang merong mga natatagong mga agenda para sa kanilang sarili. Ama, tulungan mo po at sawayin mo, Panginoon, ang mga ganitong kaisipan at damdamin ng mga politiko, kundi maglingkod sila una sa iyo, aming Ama, ikalawa sa bayan, at sa mga mamamayan. Tulungan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga tao, mga Pilipino, na sila ay maging mapagmahal sa aming bansa. Hindi lamang dahil sa mga pakinabang na nakukuha nila sa aming bansa, sa aming gobyerno, kundi ito ay isang bagay na pagmamalasakit na dapat ay mapasa amin at mapasa kanila. Kaya po, Amang Diyos, tinataas po namin ang lahat ng ito sa iyo. Maging ang mga nangyayari sa ibang bansa, doon sa Russia, sa Ukraine, maging doon sa Africa, Panginoon, na nangyayari, maging dito sa may Asia, Panginoon, alam namin there is, palagi sinasabi, there is a humor na magkakaroon ng kaguluhan dito sa Southeast Asia, lalo na po sa West Philippine Sea and some part of the Pacific. Amang Diyos, kayo po ang nakakabatid ng lahat ng ito. So pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa iyo, sapagkat ikaw ang nakakaalam ng lahat ng kasaysayan na mangyayari noon, ngayon, hanggang sa kawakasan ng panahon. Kaya po, Mang Diyos, tinataas po namin ang aming kapwa Kristiyano na dumaranas ng mga pag-uusig, lalo na po doon sa parte po ng Africa, doon sa Nigeria, Panginoon, sa iba pang mga bahagi, Panginoon, na kung saan nandun ang mga extremista at pinipersecute, pinapatay, nire-rape, pinaabdak ang ibang mga kababaihan at mga lalaki, Panginoon. O Ama, tulungan mo po ang aming mga kapatid na ito sa aming pananampalataya, sa aming mga pagsusuko ng aming mga sarili sa iyo. Tulungan mo po ang aming mga kapatid na ito, lalo na doon po sa China, sa North Korea, Panginoon. Tulungan mo po sila na sila ay magpakatatag at manampalataya na ang Diyos namin ay hindi nagpapabaya. Salamat po, Amang Diyos, sa lahat ng ito. Itinataas din po namin, Mama, sa mga oras na ito ang aking pinsan sa pangalan po ng aming Jesucristo.
Ang palayo lamang po niya, Panginoon, ay Bobong Ledesma, sa kanyang pagkakadisgrasya, Panginoon, sa kanilang tricycle. Dalangin ko po, Panginoon, patatagin mo po sila. Silang magkakapatid. Yes. Ang mga anak ng aming auntie na yumao na rin. Patatagin mo po sila sa ganitong kalagayan ng Diyos. Lalo na po, Panginoon, ang pamilya po ngayon ni Bobong, na ang kanyang asawa ay nabulag na rin dahil po sa diabetes. Lalo, Panginoon, na parang nagkapatong-patong ang mga problema sa kanilang buhay. Ganun pa man namang Diyos, sa pamamagitan ng iyong biyaya, ng iyong habag, at ng iyong katapatan, Panginoon, alam namin na itatawid mo ang aming mga pinsan na ito sa ganitong kalagayan. Tulungan mo po kaming lahat na magpipinsan-pinsan upang malasakit at dumamay sa ganitong kalagayan ng aming pinsan na ito, Panginoon, si Bobong at sa kanyang pamilya. Tulungan mo kaming magkaisa, Panginoon, kung paano kami makakatulong sa pamilyang ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, at ipasa-isip mo sa amin, Panginoon, ang lahat ng dapat namin gawin. Salamat po, Ama, sa pagmamahalan ng aming mga kamag-anak na ito sa aming angkan. In our clan, Lord God, nakikita namin ang pagmamalasakit sa bawat isa. Kaya tulungan mo kami, even in the both sides of our family, O God, sa mga Gonzales, sa Aison, Panginoon, sa Prince. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging isa ang puso sa iyo, Panginoon, na mayroong pagmamalasakit, Panginoon, na handang tumulong sa mga nangangailangan sa aming mga kamag-anak. Ipagkaloob mo rin sa amin, Amang Diyos, lalo na ang mga bagay-bagay na kailangan namin. Katulad po ng panalangin ni San Pablo sa Filipos 4:19, and God will provide all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. And we know, Lord, you are providing these needs upang ito naman ay mailipat namin at may bahagi namin sa kanila na nangangailangan. Hindi lamang po, Panginoon, sa aming pamilya, kundi sa mga kapatiran sa iglesia. Salamat po, Amang Diyos, sa iyong kabutihan. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. Hayaan mo po ang iyong Banal na Espiritu ang siyang malayang kumilos sa aming kalagitnaan, sa aming pag-aaral na ito. Maunawaan ng lahat, Panginoon, ang iyong mensahe sa araw na ito. Salamat po, Ama, sa lahat ng iyong gagawin. Pinagkakatiwala po namin dito mula sa pasimula hanggang sa pansamantalang pagwawakas. Sa pangalan po ng aming Kristo. Amen. Okay, so buksan na po natin ang ating mga Biblia sa 2 Pedro. Ito po ay parang introduction lang po talaga sa ating pag-aaralan, sa ating pinaka-main text, upang meron po tayong at least basihan ng ating pag-aaral na ito. No? Alam natin na ito ibinigay ng Panginoon. Kahit ako po ay na-amaze dito kasi ang ibinigay lang po sa akin ay yung 2 Pedro 3:18. Yung pala, ang lawak-lawak pala nito. At hindi po talaga aksidente na kung minsan merong inihahayag ang Panginoon. Tamang-tama po na meron po akong nabasa ang isang kasaysayan na pinost po ng isang mananampalataya sa Facebook, at yun po ay napakahaba po ng kasaysayan, at ito po ay isasama natin sa ating pag-aaralan. Alam ko, sinadya po ng Panginoon na ito ay aking makita at mabasa upang ito ay maging laman ng ating buong pag-aaralan na ito. Napakaganda po. Ako na-amaze din. Hindi ko rin masyadong napansin ito nung napakatagal ng panahon, pero ngayon ay iniahayag po ng Panginoon sa atin. Okay? Sa 2 Pedro, 3:18. Ito po yung nasusulat. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, sabi niya, ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago, sa kabutihan, at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kapurihan ngayon
at magpakailanman. So, yun po yung ating pinaka-main text. Ano po? Doon po sa English, babasahin pa rin po natin ito upang makita po natin yung eksaktong pinag-aaralan din natin. Ano? Ang sabi po dito sa English nito, sa 2 Peter 3, ano po, 18, but, sabi niya dito, isang Pedro, but continue to grow. Ano? Continue to grow in the grace. In the grace. Yung po yung ating pag-uusapan ngayon. Ano? In the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory now and forever. Amen. So yung ating pong pag-aaralan dito ay meron pong binigyan dito ng kamagat or subject. Ito po ay ginagamit po ng maraming mga churches. Pero ngayon, iba po yung ating mababasa dito at ng pag-aaralan. Hindi po katulad ng ibang mga katuruan. Ano? The Saving Grace. Yun po ang pinaka buod o titulo ng ating pinakapaksa, ano po, na pinaka-tema, The Saving Grace. Marami ang gumagamit po nito. Lalo na po sa maraming mga churches ngayon na masyado pong nagiging mapagtiwala na masyado sa kanilang mga katuruan. Hindi po tayo nag-judge nito, no? Malayo po tayo sa ganong mga ugali. But they are using grace as an excuse. Ano po? Yun po ang nangyayari ngayon. They use grace as an excuse to commit sin. Total naman, nandiyan na tayo. We are under grace. Kasi po, kung babasahin po ninyo yung Biblia, basta na lang po tayo nagbabasa, ay meron pong posibilidad na tayo po ay medyo hindi naman maligaw, kundi lumiko, ano po, sa hindi dapat likuan, ganon. At kung minsan tayo po ay parang nadadala doon sa mga katuruan na yon, in which the Bible is clearly na unless na ang lumang tipan at ang bagong tipan ay ipag-combine. Kasi po na marami ang nagtatanong ngayon, bakit daw po yung mga Kristiyano ay ginagamit po ang lumang tipan? Bakit dalawa yung part ng Biblia ng mga Kristiyano? Merong lumang tipan at saka bagong tipan. Kasi po, kung inyong natatandaan ang sinabi ng ating Panginoon Kristo na tayo po ay kumukuha ng mga kaalaman, parang isang baol, mula sa lumang mga bagay, tungo doon sa mga bagong bagay. Hindi po natin kasi maunawaan ng isang kasaysayan unless na alam natin yung mga nakaraang kasaysayan. Tulad po ng kasaysayan ng ating bansa patungkol sa kalayaan natin. Ano po? Nakakalungkot. But sa panahon po ng mga bago dumating ang mga Kastila, ang ating bansa ay napakalaya. Tayo po ay isang kingdom. Lalo na po dito sa Luzon, hindi po alam siguro marahil ng marami sa inyo. Noong una, ang tawag po sa Luzon ay Kingdom of Luzon. Ano po? Kingdom of Luzon. At ang mga tao noong unang panahon ay galing sa iba't ibang mga lugar na kalapit mga bansa natin, ano? Tulad ng Indonesia, meron din galing sa Malaysia, meron nang gagaling din sa Thailand, meron nang gagaling sa India. So nakikipagkalakalan po tayo sa kanila, ano? Ng mga bagay na ginagawa natin. Tulad ng mga ginto, marami po tayong ginto dito. Tapos dumarating po yung mga tag-ibang lugar, nakikipag-trade tayo. Ano? So malayang-malaya po tayo noon at saganang-sagana, ano po. Hanggang sa dumating na po yung mga Kastila at
sinasabi, tayo po ay sinakop, ganoon, tayo po ay hinawakan, ginawa tayong isang kolonya for more than 300 years. Nagtataka lang po ako, talaga ako, dahil ako mapagmasid po ako sa kasaysayan, mahilig po ako talaga sa history, Nagtataka lang ako, bakit napakatagal na panahon bago naisip ng mga tao na binansagan mga Pilipino. Yung pong pangalan pong bansang sa ating na Pilipino ay hindi po yan talaga sa atin yan. Yan po ay itinatak lang sa atin bilang tanda na tayo po'y sakop ng Espanya sa karangalan po ng hari ng Espanya na si King Philip II. King Philip II. Kaya po pinalanganan ang ating bansa ng Philippines. So, yon. For 300 years, sakop tayo ng mga Kastila. Pero bakit napakatagal na panahon bago gumising sila sa isang kalayaan na dati nating tinatamasa bago pa sila dumating? Marami pong mga pag-aasaang nangyari, yung pong tinatawag nilang mga Chinese boxer noong unang panahon ay nagrebelde rin, but sila po ay kubkob. Tapos po kay Gabriela Silang, si Diego Silang, ang dami po mga kasaysayan. Pero bakit nung unang panahon, 1896, doon pa lang talaga sumiklab yung pagnasa natin sa kalayaan. Doon po ako talaga nagtataka. Bakit tumagal ng ganong katagal? Bago nakaisip ang mga tao na tayo sakop. In all of this, even yung pong kahit po yung Israel, nakaranas ng ganyan. For 400 years, sila po yung naging tagaibang lugar, doon sa Egypt. Bakit napakatagal? Nung panahon pa lang ni Moses, doon pa lang niya pinalaya ng Panginoon Diyos ang mga Hudyo. Sa lahat ng ito, meron pong dahilan. Huwag po tayo masyado malungkot, pero meron kadahilanan kung bakit tumagal na tayo po inasakop ng mga Kastila, bakit tumagal naging mga banyaga ang mga Hudyo doon sa Egypt. Meron pong kadahilanan. Tapos po, dumating ang mga Amerikano, binili tayo mula sa mga Kastila. Wow! Isipin ninyo yung bagay na yan. Yung bansa natin, ibinenta ng mga banyaga sa ibang mga banyaga, hindi naman sa kanila ito. For $20 million nung panahon na yun. Isipin po ninyo, yung panahon na yun, Mapasok na po tayo doon sa 19th century noon, or 28 na yun, kung talaga tutusin. Yung 1900, binili tayo. Binenta tayo ng mga Kastila sa mga Amerikano for $20 million. Kaya tayo ay sinakop na ng mga Amerikano. Pero hindi pa rin na naging matiwasay ang ating bansa. Nagrebelde pa rin sila dahil naghahangad sila ng isang kalayaan. Tapos dumating na naman itong giyera ng mga Hapon at Amerikano. Nadamay na naman tayo. Sa gerang yan, hindi naman po natin yan digmaan. Digmaan po yan ng mga Amerikano at Hapon. Kaya lang tayo po'y koloni ng Amerika, kaya tayo nadamay. So, yun po yung sunod-sunod na yan, Yung sunod-sunod na yan na kasaysayan. Kaya pag po ito nababanggit sa inyo, tinitignan natin ang ating mga sarili ngayon. Why? Sabi ko nga po, sa napakatagal ng panahon na pamumuhay ko bilang tao, mula sa aking pagkasilang hanggang sa panahon na tawagin ako ng Panginoon in 1982, yung gisingin na ako sa aking pagkakatulog sa aking sarili, Nevertheless, yung bagay na yun, nakasaysayan na yun na dumaan mula sa pasimula ng pagsilang ko hanggang sa panahon ng 1982 na yun na ang Panginoon ay kumilos sa akin in a very phenomenal way. Bakit nakapakatagal? Samantalang ang alam ko, nung bata pa ako, at the age of 9 or 10, kami nagba-Bible study at kami po ay tinuturuan na ng mga protestante sa aming lugar. Sila po ay mga
na call back ko na po yung alala kung sino sila. Mga Methodist po sila kasi doon sa kabilang kanto namin, ay meron pong kapilya ng Methodista. So tinuturuan po kami ng Biblia, ng mga kanta, ng pagpuri sa Panginoon. So I do believe during that age, 9 or 10, tumanggap na po ako sa Panginoon. Noon pa man. Yung pala, tinawag na ako noon pa. Tulad nyo, tulad ko. Hindi natin alam, tinawag na pala tayo ng Panginoon. Pero bakit hinayaan ng Panginoon na tayo'y dumaan sa isang kasaysayan na kung minsan hindi na natin maunawaan, bakit nangyari ito? Ganon. Bakit nangyari sa akin ang ganito? Bakit ako pumasok sa ganitong sitwasyon? Bakit ako napasok sa ganitong sitwasyon? Alam po ninyo, doon ko naunawaan talaga na yung saving grace ng Panginoon ay kikilos sa panahon na itinakda niya. Sa panahon na itinakda niya. Doon kikilos yung kanyang biyaya na nagliligtas sa atin. So, napakaganda po ng ating pag-aaralan na ito at ito isang kasaysayan na muli ay gigising sa ating mga puso, sa ating mga espiritu. O nga, bakit napakatagal? Bakit dumaan pa ng ganung panahon? Bakit dumaan pa ako ng ganitong pangyayari? Bakit dumaan pa ako ng ganitong kasaysayan? Bakit nalagay pa ako sa ganitong kahihiyan? Bakit pa ako nalagay sa ganitong mga bagay na kasuklam-suklam? Ganon. Yung pala, ang nais ng Panginoon, ipakita niya sa atin yung kanyang pagmamahal sa kabila ng ating mga kasalanan. Sa kabila ng ating mga kasalanan. Kaya nga po yung ating pinaka-main text, ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at pagkilala sa ating Panginoon at pagligtas na si Yesu Kristo. Doon po tayo dapat nakatuon ang ating paningin. Dahil sa biyaya ng Panginoon at sa kaalaman na ibinigay niya sa atin, yung knowledge na ibinigay niya sa atin, makilala natin siya. Makilala natin siya. Lalo na po yung kanyang walang hanggang kahabagan sa tao. Dito ba nung nagkasala si Eva at saka si Adan, natapos ba doon ang kasaysayan ng tao, bagamat sila'y nagkasala? Ang kasaysayang yun ay hindi talaga dapat mawala sa ating kaalaman. Sapagkat doon natin nakikita na sa kabila ng kasalanan ni Eva at ni Adan, ay nandun pa rin ang biyaya ng Panginoon, ang kanyang habag sa kanyang nilikha. Yung bahay kasi, ako, naluluha po ako dito kung talagang tutuusin Nilikha niya ang tao. Amen. Sadya niyang nilikha tayo. Nilikha niya si Adan at saka si Eva. Para sa kanyang karangalan. Para sa kanyang karangalan. Nagkataon nga lang po na mayroong isang kontrabida. Na nilikha rin siya ng napakadakila at isang perfectong nilalang. Si Lucifer. Na sinamantala nung panahon na yun, ang isang ahas at kanyang ginamit ito upang dayain si Eva. Inggit na inggit. Si Lucifer at ang iba, mga nagang kasama niya sa pagre-rebelde sa Diyos. Why this human was created in the image of God?
Kami, siguro marahil nasasabi nila, we are spirit. Though we are in the likeness of the Creator. But this one is so very special. Why? Why? Ang sabi ng Panginoon nung kanyang nilikha ang tao, ang Ama, sabi niya nilikha, let us create man in our own image, in our likeness. Sipin po ninyo yon, yung salita lang po niyo na sumasagi sa ating kaisipan, ma-amaze ka na, Lord, salamat po. We are created in His own image, kaya lang po nagkasala ang tao. Pero hindi yun natapos doon. Hindi siya tumigil. Why? Sapagkat gawa niya ito. Kung ano po yan niya? Kung mawawala ang tao, itong ginawa ng Diyos na ito, tayo, malaking kabiguan sa Kanya. Doon kahit na mawala tayo, ang Diyos ay mananatiling Diyos. Sabi nga po ng ibang mga pastors, God will remain God. Kahit na wala ang tao. But still, in the heart of God, I have created this human in my own image, and I gave him the power and the authority na pangunahan ang ibang nilikha ko. I gave him the authority, kaya bumagsak siya at siya ba? It is not about knowledge of good and evil, but the desire of man na lampasan pa yung ibinigay na sa kanya ng Diyos. Di ba gano'n ang kaya nagkakasala ng tao? Kasi gusto pa niya yung masigit pa doon sa ibinigay sa kanya. Kaya napapariwara ang tao dahil sa sobrang pagnanasa. Sa laman, sa kayamanan, sa karangyaan, sa kasagkatan. Walang tigil ang tao. Samantalang ang ibinibigay ng Diyos ay isang kalwalatian na galing sa Kanya. So, nakikita nyo? How many people na napapahamak, even up to day ngayon na nangyayari sa ating bansa? Walang kabusugan ang tao. That's why, kailangan ng Diyos na iligtas tayo sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Up to now. Up to now. Eh, binigay niya yung Kanyang anak. Even at na magkasala si Adan at saka si Eva, sabi na, mula sa binhi ng babae, ay manggagaling ang wawasak sa iyong ulo. Sabi kay Satanas, at wala kang magagawa kung di tuklawin lang ang kanyang sako. Who is that sin? That is Jesus. Amen. That is Jesus. So, hindi tumigil ang Diyos doon. Ano? Nangako siya. And He waits 1,000 years. 1,000 years, ang daming kasaysayan na dumaan sa tao. Hanggang sa mga Israelita, sa mga Hudyo. Bago isilang ang ating Panginoon. Thousands of years. Nung mga silang na ang ating Panginoon, that saving grace, that is Jesus. Tandaan po ninyo, that saving grace is Jesus. Amen. I agree. That is Jesus. Tayo ngayon ay nililigtas ng Ama sa pamamagitan ng Kanyang anak. Alam mo ninyo yung nagtawid sa ating Panginoon Kristo kung bakit niya nalampasan ng lahat ng paghihirap na yan na nangyari sa Kanya maging yung kamatayan sa krus. Because of the grace of God. And because of the grace of God, which is Jesus, God accomplished what He planned sa tao. Kaya magalak po tayo. Pagpasalamat tayo sa ating Panginoon Kristo. Lalo na sa Diyos Ama na nagplano ng lahat ng ito para sa atin, para sa tao. Kaya lang, nakakalungkot, ang daming tumatanggi sa biyayang ito.
na nagliligtas. Tingnan po natin ang isang kasaysayan dito. No? Ako na-amaze ako dito nung binasa ko na po ito no? So, nung nakita ko ito sa Facebook, pinost nila ang haba po ng kasaysayan. So, I have to read it by myself in the Bible. Ano po? At ito po ay nakasulat sa 2 Samuel chapter 9. Maiksi lang po yung ang kabanating ito at kaya tatapusin po natin siya. Huwag po kayong tumingin sa oras nyo. Ano? Kasi pag tumitingin po kayo sa oras nyo, hindi kayo makakapag-concentrate. Pakinggan po natin itong nasusulat na ito at tingnan natin ang ating mga sarili. Ano? Tingnan natin ang ating mga sarili, tingnan natin ang ating Panginoon Diyos sa kasaysayan ito. Ito po isang kasaysayan na balikan po natin yung kasaysayan. Si Jonathan po at saka si David na hindi pa siya hari noon ay matalik na magkaibigan. Ano po? Si Jonathan ay anak po ni Saul. Ano po? Na naging hari ng Israel. At si David ay isang pastol. Marami po silang magkakapatid. So meron po silang covenant na dalawang magkaibigan. Para silang nag-blood compact, kumbaga, sa panahon natin ngayon na. Sila po ay parang nag-blood compact. We will not leave each other no matter what will happen. Kaya nga po, alam mo yung bang mga baluktot ang kaisipan, sorry, sasabihin ko rin po yung salitang yon, pero it doesn't mean na kumigalit sa kanila. No. Ito pong relasyon po ni David at saka ni Jonathan, ginagamit po ngayon. O, tingnan ninyo si David at saka si Jonathan, ha? Ganun po sila eh. Ang laki pong pagkakamali yun. Si David, hindi pa siya hari no, si David at saka si Jonathan nagkaroon ng kasunduan. We will not leave each other. Hindi tayo magtataksil sa isa't isa kahit anong mangyari. Tingnan nyo, sabi nila, no? Pero hindi nila naunawaan yun. Yung pong sumpaan nilang yun ay higit pa sa sumpaan ng magkaibigan. Higit pa sa sumpaan ng kapatid. So, namatay po si Jonathan kasama po ang kanyang ama na si Saul sa isang labanan. Namatay po siya. Si Jonathan. Kaya umiyak po ng gusto si David marahil ng panahon na yun dahil namatay yung kanyang kaibigan. Ang pinakamatalik na kaibigan na kanyang pinagkakatiwalaan. At nang si Haring David po ay naanoy na bilang isang hari, siya ay nakaupo na sa kanyang trono. Ang sabi po sa verse 1 ng chapter 9, 2 Samuel, minsay nagtanong si David, meron pa bang nalalabi sa sambahayan ni Saul? Tandaan po natin, si Saul ay ama ni Jonathan. Meron pa bang nalalabi sa sambahayan ni Saul? Ibig kong ipadama sa kanya ang aking pagmamahal, alang-alang kay Jonathan. Read po ninyo, yan ha. Alang-alang kay Jonathan, na kanyang matalik na kaibigan na namatay, nakasama ng kanyang ama na si Saul sa digmaan. Nang buhay pa si Saul, may alipin siyang Siba ang pangalan. Ano po? Ziba. Z po sa Ingles, pero sa Tagalog, S. Ziba ang pangalan. Kaya pinatawag ito ni David. Paglapit ni Ziba, tinanong siya ng hari, ikaw ba si Ziba? Opo, tugon niya. May nalalaman ka pa bang buhay sa sambahayan ni Saul? Ibig ko siyang tulungan.
ayon sa aking pangako sa Diyos, wika ng hari. Nangako ang Diyos sa kanyang kaibigan na si Jonathan. Kasi di ba nagkano po sila? Isang kaso doon, a covenant, yan ang tinatawag nila. A covenant between David and Jonathan. Opo, tugon niya, may lalalaman ka bang buhay sa bayan ng Selo? Ibig ko siyang tulungan ayon sa pangako, sa aking pangako sa Diyos. Meron po si Mephibosheth. Mephibosheth. Kasi kung babasahin po ito, matawa tayo. Mephibosheth. Na anak po ni Jonathan. Ayun, meron pang anak si Jonathan. Si Mephibosheth na anak po ni Jonathan. Siya po'y isang lumpo. Tugon ni Siba. So, PWD po si Mephibosheth. Sabi nga nung nagkwento, dinagdagan niya marahil siya na disgrasya nung bata siya, no? At yung naging kadahilanan ng kanyang pagkalumpo. Sabi daw, saan siya naroon? Tanong pa ng hari. Nasa Lo-debar po. Lo-debar. Kapisan ni Makir na anak ni Amiel, tugon na Shiba. Ibinasundo agad ni David si Mephibosheth at mahiharap siya kay David, siya'y nagpatirapa. Si Mephibosheth po, nagpatirapa. Ano ibig sabihin? Lumuhod. Ano po, sa harapan ng hari. Bilang pagbibigay galang. Ikaw ba si Mephibosheth? Tanong ng hari. Ako nga po. Tugon naman nito. Okay. Bago po tayo tumuloy, bibigyan ko po ng isang background po kung ano yung Lo-debar. Tinignan ko po kaagad sa internet kung ano po yung Lo-debar. Anong ibig sabihin ng salita o pangalan o lugar na Lo-debar. Ito po yung Lo-debar. Lo-debar. Ang ibig po palang sabihin ng Lo-debar ay no pasture. No pasture. Walang pastulan. Walang tumutubo kahit damo. Yung po yung lugar ni Mephibosheth. A place of obscurity. A place of obscurity. Lugar ng karimlan, ng kadiliman. Mahirap unawain ang kalagayan o kinalalagyan. Meron po ba kayo naalalang somebody sa kasaysayan ng Biblia na gano'n? Hindi po ba ang prodigal son? Dumating ang panahon, nung maisip niya, ang kanyang ama, sa panahon ng famine, doon sa pinuntahan ng prodigal son. Yung pong lugar na pinuntahan ng prodigal son ay tinatawag nilang comfort zone. Comfort zone. Pero itong si Mephibosheth, ang kanyang lugar ay isang lugar na kahit damo, walang tumutubo. So, pakikita natin yung dalawang yun. Mephibosheth at saka yung prodigal son. Kinailangan pa ng Diyos na alisin ang lahat ng comfort ng prodigal son bago niya naisip yung kanyang ama. Pabalik. Bago ako uwi sa aking ama. Kinakailangan pang gawin yun. But this, si Mephibosheth, sadya ng ganun yung lugar niya. Ngayon, sinabi ni David sa verse 7, ipanatag mo ang iyong loob. Gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para sa iyo, alang-alang kay Jonathan.
Siguro parang dapat idugtong natin yung salitang alang-alang sa ama mong si Jonathan na aking kaibigan. Siguro mas magandang pakinggan yun, no? Di ba? Ano? Pero yun itong nasusulat eh. So yan lang ang binabasa natin. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul. Wow! Tingnan po ninyo, no? Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul. At laging nakahanda ang aking hapag para sa iyo. Wow! Hallelujah. Sipin nyo, no? So, habang binabasa po natin, tignan ninyo ang inyong mga sarili sa kalagayan ninyo ngayon. Sa kalagayan natin ngayon. In comparison of this, our life, in the life of Mephibosheth, at si Haring David, ilagay natin siya bilang isang simbolo na siya ang Diyos Ama. At si Jonathan ay si Jesus. Diba? Kasi siyang kaibigan eh. Diba? Ang sabi dito sa verse 8, nagpatira pang muli si Mephibosheth. At ang wika, sino po ako para pagkukunan ng pansin? Ako'y isang hamak. Who am I? My King, my Lord, nabigyan mo ng pansin. And the answer is, kung yan ang tinatanong natin sa ating mga sarili, sino ba ako para bigyan mo ng pansin, Ama? Ako isang makasalanan mula sa aking pagkasilang ako'y magkaisip hanggang sa kapanahon na yon, alam mo ang mga kasalanan ko. Sino ba ako para bigyan mo ng pansin? Ako isang habak na nilalang makasalanan, marumi. But still, remember this. The covenant between God and man. Yun po palagi nating tatandaan. We are created in the image of God. We are His masterpiece. At hindi niya kailanman pababayaan na siya'y matalo ni Satanas dahil sa atin. Pero sa panahon na yon, nang iniligtas na tayo ng Panginoon, binanggit na ba natin sa Kanya yung mga salitang yon? Lord, who am I? Katulad po ng sinabi ni Isaiah, a man of an unclean lips in the midst of these filthy people. Pero pinili pa rin ng Diyos ang mga propetang ito sa kabila ng kanilang mga kahinaan. Paging si Jeremiah, bago pa siya silang, nandun na siya sa loob ng kanyang ina. Kilalang-kilala na siya ng Diyos. Even itong mga apostol na pinili ng ating Panginoon Kristo, sino man yung mga yan? Hindi sila nag-aaral. Mga mangingisda, mga nagtaga, kuha ng mga buwis ng mga tao. Hindi sila nag-aaral. A very, very simple people. Kaya ginamit sila ng Panginoon. Kaya nga po sinasabi, no? Ng banal na kasulatan, sisirain ko ang karunungan ng mga marunong. At sila'y pahihiya sa pamamagitan ng mga taong sinasabi ninyong mga mangmang. Wow! Tayo'y mahihina, makasalanan, at alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos yun. Ngunit tinakpan niya ang lahat ng yun. Dahil sa kanyang biyaya, the grace, dahil sa kanyang pag-ibig kay Jesucristo at sa atin.
sa atin. Di ba sinabi yan? John chapter 1 verse 12. Sino man tumanggap sa kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sino sa kanya? Ang ating Panginoon Kristo. So sa kabila ng ating mga kasalanan, andun pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Andun pa rin yung biyaya ng Diyos. Tinatakpan niya yung lahat ng ating karumihan at kasalanan sa pamamagitan ng kanyang biyaya at pag-ibig. Pero hindi naman ibig sabihin o kinukonsinta niya tayo at magpatuloy tayo sa kasalanan tulad ng ginagawa ng iba. We are under grace or we are free whatever we do. No! Mula nang tanggapin po ng ating Panginoon Kristo, we are not of our own. We are His. Hindi na po natin pag-aari natin sa sarili. Ang Diyos na ang nagmamayari sa atin. Amen. So hindi natin pwedeng gawin ang gusto natin gawin. Dahil masasaktan ng ating Ama. Masasaktan ng ating Ama. So, ang sabi dito sa verse 9, tinawag ni David si Ziba at sa harapan niya sinabi, yung pong dating katiwala po ni Haring Saul, siyempre, kasama siya si Jonathan, kasama sa mga inaalagaan niya, sa pinaglilingkuran niya, di ba? Tinawag ni David si Ziba at sa harapan niya sinabi, ibibigay ko sa apo ni Saul ang lahat ng ari-arian niya at ng kanyang sambahayan. Isipin po ninyo yan. Yung lahat ng ari-arian ni Saul ay binigay kay Mephibosheth. Ang sabi sa verse 10, kayo ng iyong mga anak at mga alipin ang magbubungkal ng kanyang lupain. Aalagaan ninyong mabuti upang mag-ani ng sagana at magkaroon ng sapat na pagkain sa sambahayan ng iyong Panginoon. So bandang huli, si Ziba, kasama ang kanyang buong pamilya, ay naging tagapaglingkod ni Mephibosheth. At sila ang inatasan na maging caretaker ng lahat ng ari-arian na yon na ibinigay kay Jonathan na galing kay Lolo Saul. Okay? Ngunit, ito po yung pinakamaganda. Ngunit, si Mephibosheth ay sa akin sasalo ng pagkain. Ang sabi po sa English, and Mephibosheth sit in the table of King David. Di ba napakalaking karangalan yun? At bakit tinanggap ni Mephibosheth yung ganitoong kalagayan, a privilege, na siya ay kasamang kakain sa hapag-kainan ng hari? Because of Jonathan. Si Jonathan at saka si Haring David ay matalik na magkaibigan. Kaya ang pagiging matalik na kaibigan na yan, because of those covenant, minana ni Mephibosheth yung mga biyayang yun. The same with us now. Minamana natin ang lahat ng mana ng ating Panginoon Kristo ngayon. Hindi lamang po sa mga material na bagay na bibigay niya sa atin ng lahat ng ating pangangailangan, lalo na yung kaluwalhatian. Because of Jesus. Because of Jesus. Kaya sabi po na hindi Haring David nung humarap si Mephibosheth, do not fear. Huwag kang matakot. Why? Because the grace of God always begins by silencing fear. Yun po. Ang biyaya ay magpapasimula
sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa takot. Sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa takot. Yun bang takot na takot tayo na hindi tayo patawarin at tanggapin ng Diyos? Kasi sobra na ako eh. Grabe ako. Hindi lang ninyo yung alam yung pinagagawa sa sarili ko. Kahit nga yung sarili ko magulang, hindi nila alam yung mga pinagagawa ko sa buhay ko. So takot tayong lumapit sa Kanya, takot tayong yumuko sa Kanyang harapan. But that fear, tinatakpon po ng ating Panginoon Diyos. Fear not. Fear not. For I am thy God. Do not be dismayed. Huwag kang matakot. Huwag kang magkulimihanan. You are my son. You are my daughter. You are my son. You are my daughter. Sabi po dito, tutuloy natin yung kayo ng yung mga anak, ang sabi niya kay Siba. At ang mga alipin, at ng yung mga alipin ay magbubungkal ng kanyang lupain. Aalagaan ninyong mabuti upang mag-ani ng sagana at magkaroon ng sapat na pagkain sa sambahayan ng iyong Panginoon. Sandali. Asan ba si Mephibosheth? Di ba siya nasa tabi ng hari, kumakain sa mesa, hapag ng isang marangyang hari. Yung ginagawa nitong mga alipin na ito, sa palagay ba ninyo para kay Mephibosheth siya? No. Para doon sa mga alipin. Silang nakikinabang doon eh. Di ba? Habang ginagawa nila yung kanilang tungkulin para sa kanilang Panginoon na si Mephibosheth, sila ay kumakain sagana. Nakikita po ninyo ngayon yung sitwasyon natin? While we are serving God through Jesus, hindi niya tayo iiwan. Amen. Lahat ng ating pangangailangan na ibibigay niya. Body, soul, spirit, palagi ninyo naririnig sa akin yan. Hindi niya tayo pababayaan yan. God will supply all our need, body, soul, and spirit. Amen. Kaya maghanap po tayo, magdiwang tayo doon. No? Sipin po ninyo si Mephibosheth. Hindi na niya kailangan yung mga maaanihin doon. Nandun niya sa loob ng kaharian ni Haring David eh. Makakain pa nga ng masarap eh. Ano? Ang mga anak ni Ziba, tingnan po ninyo. Ang mga anak ni Ziba ay 15 at 20 ang kanyang mag-aalipin. Wow! Sipin po ninyo yung nakinabang doon. Hindi lamang po si Mephibosheth, kundi pati yung kanyang mga alipin, mga anak ng kanyang ni Ziba at mga alipin ni Ziba. Mga slaves na naglilingkod. Sinabi niya, masusunod po ang lahat, ang sabi po ni Ziba. Masusunod po ang lahat ng utos niyo, kamahalan. At mula nooy kasalo na ni David si Mephibosheth at itinuring na parang tunay na anak. Dito, parang tunay na anak. Pero sa atin, tayo'y mga tunay na anak. Alisin po yung parang. Diba? Amen. Alisin mo na yung parang. Tayo'y tunay na mga anak. Dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord. Si Mephibosheth ay may bata pang anak na lalaki. O ba, meron pa palang anak na lalaki si John. Meron pa palang apo si Jonathan. Di ba? Merong apo sa tuhod si Saul. Si Mephibosheth ay may isa pang anak na lalaki na ang ngalay Micah. O Micah. Micah or Micah. Alam po, lalaki lang po yung binanggit dito. Kasi yung mga babae kung minsan hindi nila banggit eh.
Alam ko meron pa rin siyang anak na mga babae kasi hindi sa mga Hudyo kasi hindi po nila tradisyon yun eh. Yung lang mga lalaki ang binabanggit ang pangalan. Ano? Ang pangalan ay Mika. Mula nga noon, ang buong sambahayan ni Siba ay naglingkod kay Mephibosheth. Kaya't siya'y bagamat siya'y lumpo, ay doon tumira sa Jerusalem kasama ng hari. This is our future abode. Amen. Ang ating tirahan ay yung kaharian ng Diyos. Sapagkat kung saan naroon ang ating Panginoon Kristo, doon tayo. Doon tayo. Amen. Wow. So Jesus brought us to the Father because of the covenant. Because of the covenant. Abraham to Christ Jesus. From Jesus to us. From Jesus to us. Kung nakikita po ninyo yung covenant ngayon, yung saving grace na sinasabi, Jesus brought us to the Father because of the covenant. From Abraham to Christ Jesus, from Jesus to us. To us. Nahanap ko po yung isang ko dito. Ayun pala. Jesus, sabi dito, reconcile men to God through the cross and His death. Pinagkasundo ni Jesus ang tao at ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Now, the resurrected Christ is, is our assurance na we will also live forever Amen. in Him With Him. and with Him. Amen. Pinalalapit tayo ng Diyos sa Kanya upang tayo iligtas, hindi upang hiyain. Ipinahayag ng Diyos kung sino tayo kapag tayo inaanyayahan niya na malumapit sa Kanya. Yes. Tayo Kanyang ipinahayag ng Diyos kung sino tayo. Tayo'y Kanyang mga anak dahil sa ating pananampalataya kay Hesus Kristo. Hallelujah. Diba? Thank you, Lord. Ulitin ko, John 1:12, sila na tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. And let us read final conclusion of this in Ephesians. Tingnan po ninyo ang nasusulat sa Ephesians. Dapat dito sumisigaw na tayo ng hallelujah. Dito sa Ephesians pa lang. Hallelujah. Ephesians chapter 2. Ano po, babasahin ko ito from 1 to 10. Maiksi lang naman, pero but our concentration is on the verse 4. Pero babasahin ko po lahat upang makita natin yung kalagayan natin bago pa tayo tawagin ng Panginoon. Nung unay tayo'y mga patay dahil sa inyong pagsuway, nung unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Who is the prinsipe ng kasamaan? Si Satanas. Ang espiritong nagahari sa mga suwail. Dati kayo'y kabilang sa mga ito. Namuhay ayon sa apitan ng laman at sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. See? Before tayo tawagin ng Panginoon. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kaya kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa pagsuway. Sabihin po ninyo, alam ng Panginoon yung kalagayan natin, no? Tayo binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Ano po? Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya.
Ulitin ko, dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Amen. Ngayon pa lang, it is not future, it is present. Amen. Hindi pa nga lang po natin yan nakikita, naranasan, but still, in the Spirit, nandun na po tayo. Basta wag lang po tayo bibitaw. At hindi po tayo bibitawan ng Panginoon. Amen. Kasi kapag po kayo bumibitaw, hahampasin po kayo ng Panginoon parang isang bata. What's this? Oras. Oh, thank you. Magtatapos na po tayo. Dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay at nakasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sipin po ninyo yun, ha? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Amen. Hindi dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalagi ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang. Didiin ko, tayo'y kanyang nilalang. Amen. Nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noong tamang una. That's the purpose of God. Amen. Thank Amen. you, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. Help us, Lord. Salamat po, dakilang Ama, minsan pa sa iyong Yes. pagpapaalala sa amin kung sino kami at kung ano kami. Minsan tinitignan namin ang aming mga sarili na napaka-negatibo. Parang, wala na bang pag-asa? Wala na, hindi na ba karapat dapat? And the answer is always, sabi ng Ama sa aming mga pinag-aralan, no, you are my children. My son died for you. Tinanggap ninyo ang lahat ng plano, ang kasaysayan, pagdurusa, kamatayan ng anak ng Diyos. Tinanggap natin lahat. Dahil ngayon ay ating sinasapuso at pinamumuhay. Ito ang pinakamalaking milagro na nangyari sa buhay natin nang tawagin tayo ng Panginoon. Kahit pala nung mga bata pa tayo, wala tayong kamuang-muang sa mga bagay na pagkatawag, andun na siya sa pasimula pa. Andun na siya pa sa simula pa. Kaya Ama, salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig. Ang iyong biyaya, your grace that saves pagka hanggang ngayon, naghihintay ka. Yes. Dalawang kamay. Na ibinubuka mo ang iyong mga kamay upang tanggapin ang sino mang lalapit sa iyo. Ang papakumbaba. Hihingi ng tawad at magpapasakop sa iyo. Nang walang anumang katanungan pa. Yes. Salamat po, Ama, sa mga mensahe ito na ibinibigay mo sa amin sa bawat mga Lord. linggo. Thank you, Jesus. Amen. This message, Lord, Opo, Panginoon. you are an awesome God. Amen. Yes, Lord. Kamangha-mangha, Panginoon, ang iyong pagkilos sa amin sa sangkatauhan. Ang dalangin namin, Panginoon, na mga katotohanan ito ay matanggap nawa ng iba pa. Lalo ng mga kapatiran namin sa pananampalataya sa aming Panginoon Kristo. Na magbukas ito ng kaisipan namin, ng aming kaluluwa, ng aming espiritu. That your love will never end. That your love will never end. Yes. Basta wag lang po kami bibitaw. Opo. Wag kami bibitaw. Help us, Lord. Ano ba nang mangyari? Dito, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Pakayakapin mo kami mabuti, Panginoon. Pakayakapin mo kami mabuti at ilapit mo kami sa iyong puso upang madama namin ang tibok na ito ng pag-ibig mo sa amin. Yes. Salamat po, Ama, sa lahat ng makikinig at makikinig pa
Let your Holy Spirit, Lord, continue to move Yes, Lord. to everyone, to Amen. sa bawat individual, maging ito'y buong pamilya na makikinig, manonood. Let your love flow. Let your love flow. Yes. Let your love flow. Let your love flow. Mm. At sa aming pong pasamantalang paghihiwalay, Panginoon, sa ere na ito, ang pag-ibig ng siyang patuloy na sumaamin upang may padama namin ito sa aming kapwa, lalo na sa aming kapwa mananampalataya Yes. ng aming Panginoon Kristo. At ang pagkikisa ng Banal Espiritu ay sumaamin hanggang sa maganap ang iyong kalooban sa amin sa pamamagitan ng biyaya ng aming Panginoon Kristo. Sa lahat pong ito, Amang Diyos, sa lahat pong ito, sa iyo po namin binibigay minsan pa ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan, kaluwalhatian sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. 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 God bless you po and God will always give you. Amen. Amen.